Batang Malaya gaya ng paglaya ng Pilipinas. Sa ganyan, inihalin tulad ng QCLGU ang paglaya rin sana ng mga batang maagang namulat sa pagtatrabaho. Kaya naman ngayong Independence Day, mas binigyang pansin ng lungsod ang pagdiriwang ng World Day Against Child Labor. Narito ang aking report. Kasabay ng ika-127 araw ng kalayaan ng Pilipinas, ginunita rin ngayong araw ng pamahalang lungsod ng Quezon City ang World Day Against Child Labor na may temang Bagong Pilipinas, mag-aaral ang mga bata, hindi manggagawa. Sa naturang programa, binigyang diin ng QCLGU ang pagpapatupad ng Zero Child Labor sa kanilang lungsod sa taong 2028 kasabay ng pagsusulong na gawing malaya ang mga bata sa anumang uri ng pang-aabuso. Sa ganitong paraan, ipinagdiwang ng Quezon City ang Araw ng Kalayaan ngayong taon sa kanilang lungsod. Ang ialay ang araw na ito para ipaalala na marami pa ring mga bata ang hindi nakakaranas ng tunay na kalayaan. Kalayaang makapag-aral, makapaglaro at mangarap habang sila ay bata. Nagiging hadlang daw kasi sa kanilang kalayaan ang maagang pagtatrabaho o child labor na dapat sana'y hindi pa nila dinadanas sa murang edad. Kaya nga po, this time kasi parang gusto namin siyang gawin on the same day symbolically because while sineselebrate natin yung mga bayani na nagbigay sa atin ng freedom dito sa ating bansa, marami pa rin mga bata admittedly ang talagang wala pang freedom para makapag-aral, para makapaglaro at para mangarap. Kaya talagang ang sinasabi namin dito, pinopromote namin, lahat ng batang Q-citizen dapat ay batang malaya. Malaya sa abuso, malaya sa pagtatrabaho. Ayon sa Child Labor Prevention and Elimination Program ng Quezon City noong 2022 data, higit daw sa 10,000 na child laborer meron sa lungsod. Karamihan sa kanila, edad 13 years old pataas na, karaniwang ang trabaho ay pagtitinda sa kalsada at pangungulekta ng basura. Bagamat marami daw sa mga batang kabilang sa child labor ay nag-aaral, hindi pa rin daw ito sapat para pahintulutan sila sa pagtatrabaho lalo na kung mapanganib ang lugar. Ngayon, sineselebrate namin ng World Day Against Child Labor dito sa Quezon City kasi unang-una, inamin namin na noong 2022 we did a comprehensive child labor profiling and we found out na may 10,000 na child laborers in Quezon City. Ang advice sa amin ni Mayor, hindi dapat ito itinatago, dapat inaamin to ng isang lungsod. Kasi karamihan naman po ng child laborers dito nag-aaral, pumapasok sa school. Pero nagkakameron po sila ng side job at makaramihan po dito nagtitinda. Sinabi naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na ang tunay na kalayaan ng mga bata ay dapat nakikita sa paaralan at palaruan, kaya naman target nila ang Zero Child Labor sa taong 2028. Kabilang naman daw sa mga ipatutupad na hakbang ng kanilang lungsod para makamit ito ay ang pagbibigay ng mas maraming scholarship program sa mga bata para hindi na sila mapilitang magtrabaho na nasasakripisyo ang kanilang kinabukasan dahil sa kawalang kakayahan ng kanilang mga magulang na pag-aralin sila. Anong uri ng child labor ay talagang gusto natin mawala sana yon because the place of the child is really in school at is really in the playground, is really socializing with other children. No? So ito, tingin ko isa sa paraan ito para mahikayat yung mga magulang na hayaan na yung mga batang mag-aral kasi most of the time parents are afraid doon sa expenses na kailangan nilang bayaran para patapusin yung anak. No? Tapos may scholarships tayo. Nung una po ako naging mayor, 19,000 lang po yan. Ngayon 40,000 na. At yung goal natin, umabot na yan sa 80,000 before. Sa kabilang banda, higit na raw sa 4,500 na mga bata ang naialis na nila sa child labor mula sa kanilang 2022 data. Karamihan daw sa mga ito, pinatigil na ng kanilang mga magulang sa pagtatrabaho. Ang iba naman tumuntong na sa 18 taong gulang habang ang 4,000 ay naialis dahil sa pagsisikap ng QC na mabigyan ng mga ito ng direktang serbisyo gaya ng educational assistance at iba pa. Samantala, naging panauhing pandangal sa pagdiriwang ng lungsod si His Excellency Christian Lister, Ambassador ng The Royal Norwegian Embassy in Manila, Ms. Karen Riska, Country Director ng Mission Alliance at marami pang iba. Kabilang din sa mga dumalo sa 2025 World Day Against Child Labor sa QC
ang mahigit sa 150 pamilya kasama ang kanilang anak na natukoy nila noon na kabilang sa child labor na ngayon ay malaya na sa pagtatrabaho dahil sa patuloy na suporta ng lungsod. Para sa Kalayaan 2025, mula dito sa Quezon City para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.